Dalawa lamang sila sa 5 miyembro ng Filipino boy band na SB19. Ang dalawa ay gumagawa na din ng sarili nilang pangalan sa mundo ng musika bilang soloist. Hindi lang gwapong mukha ang mayroon sila, kundi galing din at kakaiba nilang estilo pagdating sa kanilang performance sa stage. Kaya naman curious ang ilan sa kanilang mga tagahanga kung sino ba sa dalawang CEO na ito ang mas mayaman. Siya si Justin De Dios, kilala din bilang Justin. Ipinanganak noong July 7, 1998 at lumaki sa Malabon, at mayroon dalawang nakakatandang kapatid na mga lalaki. Noong bata pa siya, gusto na niyang maging direktor. Nasisiyahan din siya sa paggawa ng pelikula, pagguhit, at animation. Si Justin ay miyembro ng boy group na pinangalan ng SB19. Ang kanyang mga kasama ay sina John Paulo Nace, Stelvester Agero, Philip John Suson at Josh Colin Santos. Sila ang unang Filipino act na sinanay ng isang Korean entertainment company. Habang nagsasanay sa Show BT Philippines, nag-aral siya ng Multimedia Arts at nagtapos sa De La Salle College of St. Benilde na may honorable mention noong 2018. Sa parehong taon, ginawa ng SB19 ang kanilang debut sa paglabas ng kanilang unang single na, Tila Luha, kung saan siya ay napabilang sa banda at siya ang pinakabata sa grupo. Bago nabuo ang SB19, si Justin ay nasa isang dance crew kasama ang bandmate na si Josh. Nagdebut si Justin bilang solo artist noong February 29, na inilabas ang kanyang unang single na pinamagatang, Surreal. Nagsimula ang interes ni Justin sa songwriting noong 2022. Sa isa sa kanyang mga panayam, ibinahagi niya na sinubukan niyang matuto ng ukulele. Habang pinag-aaralan ng instrumento, napagtanto niyang marunong pala siyang sumulat ng kanta at doon na siya nagsimulang mag-compose. Hindi pinakita ni Justin ang kanyang bahay at condominium, marahil ay nag-iipon pa ito para magawa ang kanyang dream house. Mayroon din siyang mga ordinaryong mga sasakyan, pero wala din na ibalitang nagmamay-ari siya ng isang luxury car, baka hindi mahilig ang singer sa mga ito. Si Justin ay karaniwang nakikita bilang pinakabatang miyembro ng grupo, pero higit pa siya doon. Bilang pangunahing malikhaing utak sa likod ng grupo, marami sa kanilang mga proyekto, mula sa kanilang mga music video hanggang sa mga konsyerto, ay idinirect mismo ni Justin. Low-key ang kanilang creative director habang inilalapat ng communication graduate na ito ang kanyang pagmamahal sa sining sa kanyang trabaho. At kung susundan mo si Justin sa labas ng kanyang trabaho sa grupo, malalaman mo na ang industriya ng sining at creative ay isang bagay na kinahihiligan niya. Ngunit bukod sa paglalapat ng kanyang imahinasyon at pagkamalikhain sa SB19, nakatakdang ipakita ni Justin ang isang bagong bahagi ng kanyang kasiningan sa kamakailang paglulunsad ng kanyang sariling negosyo, na siya mismo ang CEO, ang Visor Society. Inilunsad sa kanyang kaarawan noong July 2022, ang Visor Society ay artistic expression ay tumutugon sa aesthetics at practicality dahil nagbebenta ang brand ng iba't ibang merch, art materials, at iba pang magagandang bagay. Hindi lamang magandang tingnan ang mga item, ngunit kapaki-pakinabang din ang mga ito. Batay sa mga visual na ibinaba nila, ang lipunang Visor ay patungo sa isang likas na aesthetic na may matinding paggamit ng mga gulay, kayumanggi, at puti para sa isang simple ngunit kaakit-akit na hitsura. Ito ay isang malamig at maaliwalas na vibe na tumutugma sa mga item na inaalok nila. Ang mga bagay na ibinebenta ay mga sticker, notebook, at tote bag. Inilunsad ang tatak sa kanilang unang koleksyon, ang Silakbo Collection, na available sa 2 set. Walang nakakaalam ng saktong net worth ng singer, ngunit ayon sa ibang site ang estimate net worth nito ay $1.5 million, or 86 million pesos. Marahil ay higit pa dito ang kanyang net worth, lalo na't isa na siyang solo recording artist ngayon bukod sa kanyang grupo. Ibinunyag din ni Justin na nakatanggap siya ng technical advice mula sa mga miyembro ng SB19, partikular sa mga naglabas na ng solo music.
Ngayon si Justin ay gumagawa din ng kanyang sariling pangalan bilang solo artist, at marami na din itong napatunayan sa kanyang sarili at sa kanyang mga tagahanga sa buong mundo. Siya si Philip John Suzon, kilala sa tawag na Philip or Ken. Ipinanganak noong February 12, 1997, sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Siya ay may lahing Cebuano at Ilocano, pinalaki ng kanyang mga lolo't lola sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Ang ama at lolo ni Philip ay mga pastor, at ang kanilang pagmamahal sa musika ng ebanghelyo ay nagbigay inspirasyon sa kanyang sariling pagkahilig sa musika. Ang impluwensya ng kanyang tiyuhin, na tumutugtog ng maraming instrumentong pangmusika, ay nagtulak sa kanya na matuto kung paano tumugtog ng ilang instrumento sa maagang bahagi ng buhay. Lumaki bilang isang mang-aawit at instrumentalist sa isang maliit na simbahan na pinamumunuan ng kanyang lolo sa kanyang bayan sa Mindanao, ang musika ay palaging bahagi ng kanyang buhay. Ang husay niya sa pagsasayaw ay isang bagay na hindi niya sinasadyang natuklasan noong kailangan niyang sumayaw para sa isang proyekto sa paaralan. Mula noon, nilinang niya ang kanyang mga talento sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay, kompetisyon, at pagtatanghal. Sa paglipas ng mga taon, ginawa niya ang mga kasanayan at sensibilidad na ito sa sarili niyang natatanging tatak ng modernong pop music at artistry. Siya ay isang Filipino performer, producer, entrepreneur, at isang sumisikat na tastemaker sa musika at fashion. Mas kilala bilang Ken ng globally recognized P-pop group na SB19, nagpakita siya ng napakalaking talento at versatility bilang vocalist at main dancer ng grupo. Si Philip ay may malawak na hanay ng boses at kilala sa kanyang kakaibang malalim na boses. Nagsimula si Philip sa pamamagitan ng kanyang mononym para sa kanyang mga solo project simula sa paglabas ng kanyang debut solo single na, Palayo, noong 2021. Naglabas siya ng isa pang single na pinamagatang, Bulan, noong 2022 bago inilabas ang kanyang debut solo EP Complex noong 2023. Ang huling dalawang gawa ay hip-hop orientated, sa kaibahan ng, Palayo, isang slow R&B track. Gaya ng ibang miyembro ng SB19, si Ken ay hindi rin ipinakita sa publiko ang kanyang bahay at condominium. Marahil ay nag-iipon din ang singer para sa kanyang dream house sa hinaharap. Si Ken ay may mga ordinaryong mga sasakyan din, pero wala naman na ibalitang mayroon itong luxury car, marahil ay hindi ito ang priority ng singer sa ngayon. Sa lahat ng milestones na naabot niya sa kanyang career, si Philip ay nagsisimula palang abutin ang kanyang mga pangarap. 2 buwan pagkatapos ng kanyang matagumpay na solo debut, nagulat ang kanyang mga tagahanga nang opisyal niyang ilunsad ang kanyang brand ng streetwear ang Superior Son, noong November 2021, ibang klaseng pagtataka ang hatid niya sa kanyang mga tagahanga. Iyon ay noong inihayag niya sa pamamagitan ng isang Instagram story ang tatak na, Superior Son, kasama ang kanyang pangalan, na may titulong CEO. Si Philip ay palaging nagpapakita ng malaking interes sa paglulunsad ng kanyang sariling apparel. Bukod dito, sa pamamagitan ng isang panayam sa broadcaster na si Karen Davila, ibinunyag ni Ken na nag-order siya ng mga damit na materyales mula sa ibang bansa. Nais ng hands-on na newbie entrepreneur na tiyakin ang mga dekalidad na produkto. Sa wakas, pagkatapos ng mga buwan ng masusing paghahanda, inanunsyo ni Philip ang petsa ng pre-order para sa kanyang inaabangan na clothing line noon nagsisimula pa lang ito. Gaya ni Justin, walang nakakaalam sa saktong net worth ng singer, ngunit ayon sa ibang site ang estimate net worth nito ay $1.7 million, or 98 million pesos. Kasama na dito ang lahat ng kanyang kinikita sa business, mga social media at ang pagiging solo artist nito ngayon. Pinatatag ni Philip o Philip John Suzon ang kanyang marka sa industriya sa kanyang kapansin-pansing kakaibang tunog at estilo sa kanyang pagkanta. Bukod sa pagkakaroon ng maraming tungkulin sa kanyang matagumpay na P-pop band na SB19 sa buong mundo bilang Ken, ang singer ay gumagawa din ng mga wave bilang isang soloist.
Philip ang ginagamit niyang pangalan para sa kanyang mga solo release. Si Philip ay isang mabangis, may kumpiyansa, at maraming nalalaman na performer na matagumpay na pinagsama ang kanyang mahusay na pakiramdam ng estilo, sa kanyang matalas, ngunit kapansin-pansing mga galaw at isang kahangahangang malawak na hanay ng boses. Si Justin De Dios at Philip John Suzon ay pareho lang na mayaman. Ang kanilang naabot ngayon ay bunga ng kanilang sipag at tiyaga. Alam din ng mga ito kung paano hawakan at palakihin ang kanilang pera na siyang kinikita bilang mga singer sa bansa o mundo. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo i-clarify sa comment section. Salamat.